Naungkat ang pagliban ni Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng kasalukuyang krisis sa bansa. Samantala, sinupla ni unang ginang Liza Transmag sa mga senador na tumiligsa sa kakulangan ng aksyon ng Pangulo sa gitna ng tumitinding isyu ng katiwalian at kahirapan. Naging kapansin-pansin ang kawalan ng aktibong presensya ni Kuting. Ayon sa ilang mambabatas, ang tahimik na pagliban ng Pangulo ay nagpapalala lamang ng sitwasyon sa halip na magbigay linaw sa mga isyu ng bayan. Bilang tugon, agad na pinunani unang ginang Liza Transmag sa mga senador na nagbigay ng negatibong komento. Iginiit niyang ginagawa ni Kuting ang nararapat at tumututok ang mga opisyal sa kanilang mga tungkulin. Bagamat nananatiling tahimik si Kuting, hindi maikakaila ang lumalaking agwat sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa patuloy na pagdala ng krisis, nananawagan ng sambayanan ng mas malinaw at matibay na liderato mula sa Pangulo. Samantala, binatikos ng marami ang ginawang paninita ni Liza Transmag sa mga senador na itinuturing ng iba bilang pagtatakip lamang sa tunay na sitwasyon. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung mga sinungaling na pidiya, malamang ang sasabihin mo, it doesn't exist. Pero kung balansehin mo rin, magiging neutral ka, aba yung tao nang nakapirma ho dyan sa pidiya, Lex na yan, animal na Bangag Sida Junior, ay ang buhay sa awa ng Diyos. Gugurgurin na daw, sabi ni Marlica. Oh. Kasi nga, budget. Kailangan nyo ng pera, may hitsura ka pa naman, ma'am. Mag-side view ka, ma'am. May hitsura ka pa naman, ma'am. Nagpakabubo ka. Alam mo, nakakahiya ko sa mga constituent mo, ma'am. Hindi ko kilala itong si Representative Amparo Maria. Pangalan pa naman, Maria. No? Pami Samura. Pangalan mo, ma'am, ano ka? Banal. Apelyido mo, Bayani. Samura, di ba? Gumbursa. Yung bayaning mga pare. Pero bakit, ma'am, yung mga pananalita mo, ma'am, trapo? Kawawa naman yung mga constituent ninyo pag napanood ka sa television. Grabe, nandun yung congresswoman namin, nagiging tanga. Grabe, nandun yung congresswoman namin, naniwala sa mga sinungaling. Grabe, ang galing ng congresswoman namin. Naniwala ng tudo sa mga sinungaling, utal-utal, wag salita. Ang cute mo daw, sabi ni Isme. Di kasi guys, itong mga pigiri kasi ni Tambay, mga pigiri na tamba. Minsan na, pagtingin ko kasi baboy eh. Itong mga pigiri, itong mga kasangkayan, mga kakampi ni Tamba, kanya-kanyang pasipsip ang mga to. Kasi nga, malapit eleksyon, kailangan ng pundo. Buta, ubos na nga pundo ng Kaban ng Bayan eh. Araw-araw, every 5 days, may panalo sa luto. Di ba? Eh kaya sipsipan ko na nagsipsipan, magiging linta ako. Kung totoo pa yung vampira, magiging vampira ako. Sisipsipan na talaga, pakapala ng muka. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Kung sino yung pinakamagaling na sipsip dyan sa kongreso, grabe ang tataba ng pisngi. Ang tataba ng pisngi, ang tataba ng pigi, isang ibig sabihin dyan, maraming pondo. Maraming budget. At tataba ng pisngi, di ba yung isa, si Oink Oink, taba ng pisngi. Ito rin taba ng pisngi. Ito. Isa pa. Meron pang kumupal. But kahit na sinasabi niyang it exists ni Morales, eh pag binasa mo naman ho yung address para sa akin, wala naman ho atang ganong address. There was a unit number, tapos nakasulat na lang Rockwell, Makati. Kahit sino sa atin, kahit pumunta tayo ngayon sa Rockwell, wala tayong mahahanap na ganong address.
Lol, samahan kita! Ma'am, gusto mo samahan kita? Samahan kita. Oh. Gusto mo, ipasok pa kita dun sa room na yun eh. Sabi mo lang yan, kasi nga, dinidiscredit mo yung pagkatao ni Morales. Pero inamin naman ni Morales, madam, na mayroong clerical error. Normal lang ho yan, na nagkakamali sa address. Pero, ang pinag-usapan natin, yung lehitimong dokumento, sinabi nga ni Bato, hindi pwedeng mapiki eh. Pero kung gusto mo, magsama tayo bukas, kontakin kita, contact number mo, Representative Maria Pami, mag-live tayo, tuntunin natin. Paano pag natuntun ko yan? Sige nga, tuloy nga ho natin. Nakapagtaka na bakit po si Morales ay nandoon sa hearing sa Senado. Nako, ito. Maliit pa to na buhaya, bayawak pa to. Si Representative Faustino Inyo AD, Day 5. Puta, panglima na palang pangalan ito, no? Panglima na. Ito, merong isang sumali, yung nauna, medyo sagana, yun sa Pigrulax. Ay, tatlo pala, tatlo. Sama si Barbers. Sagana yun sa Pigrulax, no? Yung tatlo. Pero ito, mukhang kulang ha. Kulang pa ito sa Pigrulax. Galingan mo ha, galingan mo para mabusog ka. Mga siguro, tuko pa to, tuko. No? Tuko pa to. Abot siguro to ng mga 1 taon pa, sir. 1 taon pang sipsipan, sir. Makikita namin, sir. Magkakaroon ka na rin, sir, ng pisngi. Starter pa to. Starter pa. Sabi kasi, bakit daw nandun si Morales? Malala nga naman hindi papuntahin si Morales. Yung pinag-uusapan, PDEA leaks nga. Masalamat nga, meron eh. Talaga, kukupal pa to, sasali din. Alayo. Sapagkat ang dapat tatalakayin nung panahon na yun ay yung na-seize na 1.9 tons ng shabu. Pero umabot na pinag-uusapan na yung supposedly leaked PDEA documents, which is so easy to fabricate nowadays. Alal! Olol! Si Kong tanga-tanga. Kong, dan ka nagkakamali, Kong. Huwag kang umiwi dyan, ha? Nang umiwi si Kong dyan, oh. Kong, kung napanood mo, Kong, yung committee ni Senator Bato, Kong, gusto mo basahin ko, Kong? Kongresista yan, Kong, eh. Sa Senado yan, Kong. Maliwanag po, Kong, ang investigasyon ni Senator Bato ay tungkol sa 13 billion na Shabuyas drama at sa PDEA leaks. Ikaw naman kasi, Kong, masyado kang pakatanga-tanga talaga, oh. No? Alam mo, huwag kayong magpakabubok, kongresista, para kayo magiging baboy, magiging buhaya. No? Ang liwanag po sa sinasabi dito, sa committee ni Senator Bato, ang kanyang investigasyon, teka, babasahin ko, read back muna tayo para malaman po itong si Kang King Kongkong kung ano po talaga ang inimbestigahan ni Senator Bato. Ito na, malapit ko na makita. Teka lang guys. Sa committee ni Bato, kasi sabi niya, bakit bigla na lang lumabas daw. Ito makinig ka dito kung yung PDEA leaks na committee, di ba? Nasaan ba yung ni Senator Bato? Ito Kong, pasok ka sa FB page na lang ng Senado eh. Sabi po dito sa Senado 2 days ago, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Ronald Bato de la Rosa, holds a motu proprio investigation on alleged leak of confidential information from the Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi ito nagbabasa eh. Hindi niya alam. Maliwanag doon, Kong, ha?
and seizure millions worth of illegal drugs in Batangas. Dalawa ho kung ang pinag-uusapan ko. Alam mo kung nagmistulang ubob ka dyan kung basta lang makasipsip, basta lang makatira, basta lang makasawsaw suka, mahuli taya. No? Parang asong ulol ba na, alam mo yung paasong ulol guys? No? Ito yun Alam mo yung asong ulol, nakakita na ba kayo ng asong ulol? Except kay Antonio Trililing, ho? Alam mo yung asong ulol? Pag nakakita ng isang aso na kahol ng kahol, di ba kahol-kahol? Ow! 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 Tapos tumatakbo yung aso. Pag may ulol na madaanan, yung asong ulol, tatahol din yun. Pag tumahol, sasama din siya, tatakbo din yun. Tatakbo din yung asong ulol. Hindi rin, yung asong ulol na yon na sumusunod dun sa aso na unang tumatakbo, hindi niya alam kung anong tinatakbo ng unang aso. Basta, kumakahol yung isang aso, yung asong, dinaanan yung asong ulol, sumama yung asong ulol, kahol ng kahol. Parang ito si Kong, kumakahol, hindi man alam ang pinagsasabi. Bakit daw na pag-usapan yung PDIA-LEX? Yun nga po yung papatawag ni Senator Bato. Yung dalawang yan. Kulang pa to sa Pigrulax. Wala, gusto lang talaga gusto lang talaga makisawsaw para sabihin, ay kakampi tayo ni Da Junior. Oo naman, pag nakita to ni Tambaluslos, chick. No? Nakita to ni Tambaluslos, may grado Very good. Sa sunod na budget, marami kang makukuha. Marami ka nang makakain. Kawawa naman ng Pilipinas pag magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng mga kongresista. Diyos ko naman. Nakita naman natin may mga deepfake ng technology. At the end of the day, yung credibility nung taong nagsasalita, kung saan siya ay natanggal na sa kapulisan dati, meron din siya mga hinarap na kaso or findings sa PIDEA, and then you're gonna have him testify in Senate. Alam mo nga kung titingnan mo yung history ni Morales, ginagawan siya ng kasalanan dahil nagsasabi siya ng katotohanan. Yun ang totoo. Hindi siya sumasabay sa agos. Gusto niya magsabi ng totoo dahil gusto niya magiging tapat na public servant. Pinagkaisahan siya ganun po ang kanyang history. Pero acquitted po yung ibang mga kaso. Wag mong ipagpumilit na walang kwentang taong ito. Alam mo sa totoo lang, ang mas may kwentang tao ngayon, alam mo kung sino? Si Morales. Jonathan Morales, wala kayong mga kwenta. Dahil tinutolerate ninyo itong issue na ito tungkol sa pulburon kasi nga, ang involved dito yung presidente ngayon. Huwag. No one is above the law. Pag may kasalanan, may kasalanan. Kung may paglabag, may paglabag. Huwag po natin, nagiging selective na pala ang natin ngayon. Pinipili lang pala yung pwedeng gurgurin sa batas. Exempted pala kayo. Kayong mga nasa taas na posisyon, exempted pala kayo, gagawa kayo ng kasalanan. So be it, tuloy-tuloy kayo, hindi Kaya hindi po tayo umuunlad sa ating bansa. Kasi yung mga oligarkiya, yung mga politikong mataas ang posisyon sa gobyerno, pag nagkasala, pinagtatakpan ninyo. Ganun ang problema sa atin Tingnan mo, yung may tao, magnakaw lang ng kahit kapirasong gatas sa grocery, kulong. Pero bakit ito? Druga na, pinag-uusapan. Tinutolerate ninyo? Ikaw talaga And mismong yung PIDEA na, the head of the institution, the head of the agency, is already telling you na walang ganun na dokumento. Hindi walang basehan ito, non-existent ito. So, are we gonna believe the agency itself or a former agent na wala namang credibility? Para sa akin, napakadali ng pinagpipilian natin. Hoy, olol! Inuulit nyo lang yung sinasabi ng una hanggang dulo. Ganun lang din. Gagawa. Niluloko tayo, no?
Itong mga grupo ni Tambaloslos, niluluko tayo. Life is copycat. Wala eh. Yung sinasabi ni Barbers, yung sinasabi ng isang tingog partiles, sinasabi ng isang kongresistang babae, at sinasabi niya, kopya-kopya. Pareho ang sinasabi. Pareho ng script. Ano, pareho kayo ng utak? Utak Tambaloslos. Maniniwala na sana kami nga meron kayong ipinaglalaban pero ang ending pareho lang kayo ng pinagsasabi, walang kaibahan, mukha lang. Loko. Siguro sabi ni Kukak, ay kayong mga kongresista, ito yung sabihin ninyo ha. Walang, nagkopyahan lang kayo. Dapat isa na lang pinasalita ninyo, mga animal kayo. Butang na, pag YouTube pa, copyright kayo. Copyright mo kayo, naka-copyright kayo. Pare-pareho lang kayo ng sinasabi, copy-paste kayo. No? Wala, sino maniwala sa mga to? Pareho ng sinasagwan, parehong utak, pareho sintonado, mga luko ha. Oh, ito, paborito ng bayan, paborito ni Pastor. Oh, kilalanin niyo po, paborito ni Pastor. Sabi ni Pastor Tokmol, magulat ka. Alam mo, yung apat na kongresista nagsalita, mukhang ang source nila kung sino, ito, si Mike Ubi. Iisa yung source nila, oh. Uncle nyo, pagod na. Yung source ng apat na kongresista siya may salarin. Ayun, oh. Wala na. Stress na. Di na alam ang gagawin. Ang hirap dahil pagtanggol si Junior. sabi, butangin na, hirap pagtanggol si Junior. Wala, si Bato. Tinuloy talaga di Bato. Wala, problemado si Mike Ubi. Bigyan ka pa naman ng Raptor. No? Stress yung uncle ninyong Tokmol. Sige nga, patunayan ko sa inyo na pareho lang sila ng sinasabi, ito yung author. Sabi ng seryoso si Matcher, nag-meeting yata siguro sila kagabi, nag-meeting mo lang, may group chat yan, bayasumpay ang mga yan. Wala na, pagod na siya, oh. Tingnan mo, stress na. Malinaw po yung statement ni General Lasso, ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, sa mga iba-ibang kasong kinasasangkutan. Na-dismiss yung iba, pero iba active pa. Di ba? Narinig niyo sinasabi niya? Yan din ang sinasabi ng apat. Ang sinasabi mo, Mike Ubi, sinasabi na ng apat. Gago. Ginago lang mga followers, no? Mga supporters na ginago nila. Ay, maraming salamat, Lyric, sa pakulay, bisdak mga dideis laban. Po tayo sa katutunan, kawawa kung magpadikta tayo sa mga bangag naman. Huwag tayo magpadikta, putang ina, bangag na nga, magpadikta pa tayo. Kita nyo? Ang mga bubo, re-rebat, pareho naman mga sinasabi. Kabubo talaga. Siya yung author. Ito yung author. Author ng apat na kongresista. Pansinin nyo rin yung mga bangag balagers, bangag supporters, sinasabi ni Mike Ubi, ganun din sinasabi nila. Gagi, oh. Si 8 minutes vlog nga. May Raptor si Tokmol. Pareho. Duda na ako dito sa mga galawang mga pulawan ni Mal. Parehong utak. Sige nga. Mga kasong kriminal. Yung bang ganyang klaseng tao ay may kredibilidad? Yan ba Sinabi rin yan ng apat. May kredibilidad na ba? Tingnan na yan. Mga iyakin! Pareho kayo ng kumpas. May kredibilidad din. Paano? Yan, Manong. Paano kami maniwala na meron kayong ipinaglalaban para sa bayan? Putang ina, copy-paste.
No? Life is copycat. Kopya-kopya. Oo, so tingnan mo. Pakinggan nyo yung sunod. Pakinggan nyo. Ipapaniwalaan talaga ng Senado? Ah. O ano nga ba talaga? Ngayon ay napuputo ka na baka daw po ang issue rito ay scripted ito. Ibig sabihin, nagpagamit ang Senado. Ay, alol ha, kahit tayo pa sasabihin scripted ha. Takit na yan. Ay, kayo yung mahilig mag-script ha. Simula kay Bantag, Tibis, Pastor Kibuloy, Gobernador Edwin, Gobernador Mamba. Para yung script, ikaw naman may kabi talaga, sinungaling ka talaga. Hingag lang talaga to ha. Tayo pa! Yung sabihin scripted. Eh kayo nga 5 eh. Umiyak kayong 5, pareho kayo ng sinasabi. Ano yon? Scripted. Sobra-sobrang script. Ikaw yata yung Director Mike Ubi, pareho kayo ng sinasabi. Matuloy, oh. Nagpagamit si Senador De La Rosa Nako. sa paninira ng anti-Marcos, bahagi ng kanilang layuning siraan si Pangulong Marcos, magalit ang taong bayan. Hoy, olol! Senator Bato, nagpagamit ka daw. Siraan si Pangulong Marcos. Ganito kasi, Mike Ubi. Iba ho kasi yung paninira. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!